Tiklo ang dalawang lalaking ng molestya at ng abuso umano ng dalawang menor de edad sa magkahiwalay na insidente. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Andiyan na? Ayos on! Green na t-shirt, yellow na short. Nakahiga doon sa garahe. Sige, takbo na kami. Pagkakuha ng timbre mula sa kanilang asset, agad tinungo ng District Special Operations Unit ng NPD ang kanilang pinakapakay sa Caloocan. Oh, may dala kaming warrant of arrest ha. Naresto namin sa bisa ng warrant of arrest ng Ilocos Branch 16, Valenzuela City. Pinapatang kami ng imigran sa walang iho. Ayon sa NPD, 3 taon nagtago ang suspect na may warrant sa 4 counts ng act of lasciviousness sa isang minor de edad. Ang kanyang minolestya rito ay isang 15 years old na lalaki. So ayun po, base po dun sa report na natanggap natin, itong suspect natin ay nagtatago dito sa Caloocan City. Sa hiwalay na operasyon, paspasang pinasok ng tracker team ng NPD ang bahay na ito sa probinsya ng Masbate. Inaresto ang suspect na may arrest warrant sa kasong rape dahil sa pang-aabuso na naganap noon pang 2020. Ang victim niya po dito ay 12 years old. Very challenging itong tugis sa mga suspect natin, pero gustong-gusto kasi ni General Abad na makuha at madakip itong mga suspect natin para mabigyan ng hustisya yung ating mga biktima. Wala pang pahayag ang mga suspect na nakakulong ngayon sa Northern Police District. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Bukod kay Dondon Patidongan, isa pang posibleng testigo sa missing Sabongeros case ang nagparamdam ng maghahayag ng mga nalalaman ayon sa National Police Commission. Nakatutok si June Veneracion. Kasunod ng paglantad ni Dondon Patidongan alias Totoy, isa pang testigo ang nagpadala ng feeler kay National Police Commission Vice Chairman Rafael Calinisan para maglahad din umano ng nalalaman sa kaso ng mga missing Sabongero. Mukhang malalim yung gustong lumapit eh. Mukhang malalim. So let's see. Sana nga matuloy. Very interesting yung story, in fact. Yung umabot sa aking feeler. Inaasahang makatutulong ito kung tugma sa mga naunang sinabi ni Patidongan. Malupit yung sustansya niya. Yun na lang. Mahalaga, syempre. Anyone who builds on the story of another, anyone who corroborates, I think builds on the credibility of that witness. Bukas naman ang pulisya na makipagtulungan sa investigasyon. Ang ilan sa 15 pulis na idinawit ni Patidongan at nasa restrictive custody. That's one of the directions that we can take. If some of them will volunteer to be state witnesses or they've decided to. But even without that, we can solve this case even without the cooperation of the suspect. Lieutenant Colonel ang may pinakamataas na ranggo sa 15 pulis. Pero sabi ng NAPOLCOM, ayoko magsalita ng tapos na Lieutenant Colonel lang. Kasi sa karera, simulang-simula pa lang ito eh. At let's just say, kung ikaw naman ang nag-iimbestiga dito, mapapaisip ka eh. Doon lang ba ang level na yan? Di ba kaya meron pang mga involved dyan? Patuloy na nananawagan ang Justice Department sa iba pang sangkot at pinangalanan sa kaso na makipagtulungan. Marami sa kanila ang lumutang na, aniya. There are other people who are actively getting in touch with the DOJ now who want to clear their names or who wish to cooperate. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Tila may peking testigo umano sa kasong hinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ayon kay Vice President Sara Duterte. Ang basehan niya ang nabasang salaysay ni alias Rene na nakasama nito sa isang safe house ang ilang tetestigo sa ICC. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Mula sa The Hague, Netherlands, may alegasyon si Vice President Sara Duterte tungkol sa mga ihaharap na saksi sa International Criminal Court laban sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng bise, tila meron daw kasama dito mga peking witness. Ang kanyang basehan, ang nabasa umano niyang affidavit ni Michael Morillo alias Rene, ang testigong iniharap sa Senado ni Senador Risa Hontiveros, para din noon si Pastor Apollo Kibuloy at ang mag-amang Duterte.
Pero kalaunan ay binawi ang kanyang mga sinabi sa pamamagitan ng isang video. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko, no, ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Ontiveros. Sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte no, na meron nga gano'n na statement yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Aligasyon ni Murillo, binayaran umano siya noon para humarap sa pagdinig ng Senado, kaugnay ng mga pang-aabuso umano ng pastor. Sabi ng bise, seryoso ang aligasyon, kaya dapat daw maghain ng kaso si Murillo. It should be answered, no? Clearly kung ano ba talaga ang nangyari, and kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Sa isang pahayag, sinabi ni Hontiveros na pinaninindigan niya ang kanyang mga sinabing kasinungalingan ang mga sinabi ng Murillo sa video. Kung meron daw bagong affidavit si Murillo na naglalaman ng mga kasinungalingan laban sa kanya at mga biktima ni Kibuloy, sa tingin niya, maaari siyang kasuhan ng perjury. Gusto rin malaman ni Hontiveros kung paano nakuha ni VP Sara ang salaysay ni Murillo bago pa ilabas ang kanyang video na tinawag niyang fake news. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon at kung hanggang kailan ang malalakas na ulan. Makakasama natin ang weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center na si Amor La Rosa. Amor. Salamat Vicky. Mga kapuso, posibleng maulit pa rin po yung mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa ngayong gabi at sa mga susunod na araw. Nakamonitor pa rin po ang Pag-asa sa sama ng panahon sa paligid po ng ating bansa. So unahin po natin yung dating bagyong Bising o yung may international name na Danas. Bahagya pong bumababa yung pagkilos po niyan pa east-southeast po ito sa bilis na 10 kilometers per hour. Bagamat medyo malapit na po ulit dito sa bahagi po ng Taiwan, ay naman po sa Pag-asa ay mababa naman po yung tsansa na pumasok ulit yan dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Yun namang low pressure area o LPA sa silangan po ng PAR, mas mababa na po ang tsansa ngayon na ma-develop bilang isang bagyo. Huli po yung namataan, 1,655 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes. Paliwanag po ng Pag-asa, bahagya pong naiimpluwensyahan ng mga weather disturbance yung hanging habagat o yung southwest monsoon, kaya po patuloy rin po yung epekto niyan dito sa Pilipinas. Mga kapuso, yung habagat po ay binubuo ng hangin galing po dito sa may southwest o timog kanluran at warm and moist po yung katangian nito. Dahil marami po itong moisture, very favorable po yan sa pagkakabuo ng mga kaulapan, kaya po nagdadala rin po yan ng mga pag-ulan gaya po ng nararanasan ngayon sa ilang bahagi ng bansa. Bukod po dyan, patuloy rin po minomonitor yung kumpol ng mga ulap o cloud cluster. Dito po yan sa silangan ng Taiwan na posible ring mabuo bilang bagong LPA ayon po sa Pag-asa. Dahil po sa habagat, uulanin pa rin ang ilang bahagi ng ating bansa. Base po dito sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi posible pa rin yung mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Ilocos Region, ganoon din sa may Zambales, Bataan, iba pang bahagi po ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, ganoon din dito sa ilang lugar sa Western Visayas at pati na rin sa may Zamboanga Peninsula. Posible rin po ang mga pag-ulan sa ilang lungsod dito po sa Metro Manila, gaya po ng naranasan natin kagabi, kaya doble ingat. Kinaumagahan naman, may mga kalat-kalat na ulan pa rin po, lalong-lalo na dito sa western sections po ng Luzon. Kasama po dyan ang Ilocos Region, pababa po dito hanggang sa Mimaropa. Kasama po dito ang Mindoro at ganun din ang Palawan. Halos buong Luzon na po ang uulanin bukas ng hapon. May mga malalakas sa pag-ulan dito po yan sa may Cagayan Valley, pati na rin sa Ilocos Region, ilang lugar dito sa may Central Luzon, Mimaropa at meron na rin po mga pag-ulan sa ilang bahagi naman ng Bicol Region at Calabarzon.
Posible rin po ang ulan sa Metro Manila bukas bago po magtanghali ay meron po tayong mga nakikita mga pag-ulan na at pwede po yung maulit sa hapon o kaya naman po ay sa gabi. Kaya panatilihin po ang pagmumonitor sa advisories ng Pag-asa. May mga pag-ulan din po sa Visayas at Mindanao bukas. Ayun po meron po tayong nakikita lalong-lalo na po pagsapit ng hapon. Posible po yung mga malalakas na ulan dito po yan sa Western Visayas, Negros Island region at malaking bahagi po ng Mindanao. Nakikita po natin meron po mga heavy to intense rains na posible pa rin pong magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. At para po sa mga nagtatanong hanggang kailan nga ba itong mga pag-ulan, ayon po sa Pag-asa, posible pong maranasan pa rin natin ang epekto ng habagat hanggang sa Biyernes. Pero patuloy po natin yang imomonitor. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Hanggang bewang naman ang baha sa ilang lugar sa Bacoor, Cavite sa lakas ng ulan kagabi. May residente pang nakagat ng daga. Nakatutok si Jomer Apresto. Hindi na gaano kalalim ang baha sa Mambog 4 sa Bacoor, Cavite pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Pero umabot hanggang bewang ang lalim ng tubig rito kagabi kaya hindi nakadaan ang mga sasakyan. Ang naka-e-bike na ito, nag-aalangan pang dumaan kahit hindi na ganon kalalim ang tubig. Naabutan naman namin ang tricycle driver na si Tonton na nagkawang gawa ng magtanggal ng mga nakabarang basura mula sa drainage. Kasi barado na po eh. Para mabilis po bumaba yung tubig. Ang 32 years old naman na si Jomar, nakagat ng daga kagabi. Naninigarilyo ako dito. Kinagat na lang akong bigla. Laki ng daga eh. Lumalaban sa tao eh. Agad naman daw siyang magpapaturok ng anti-rabies. Sa kasagsagan ng baha, naabutan din namin ang lalaking ito na may napulot pang plaka ng sasakyan. Madalas raw mayroong nalalaglag na plaka dito lalo kapag mataas ang baha. Isinasabit naman nila ito sa poste para agad makita ng mga may-ari ng plaka. Napasilip pa ang lalaking ito dahil nalaglagan din daw pala siya ng plaka kagabi. Pero bigo siya na makita ang kanyang plaka. 10 PM po, mga hanggang bewang po yung baha simula dito. So, alam ko kaya naman ang pick-up ko eh. Kaya dinaan ko siya. And all of a sudden, pag-uwi ko ngayon, napansin ko wala na yung harapan na plaka ko. Sabi ng mga residente, matagal na nilang problema ang baha sa bahaging ito ng Mambog Road. Kaunting ulan lang kasi, mabilis na tumaas ang tubig. Kaya ang karamihan ng mga residente rito, naglalagay ng mga sandbag sa labas para hindi pasukin ang loob ng kanilang bahay. Bukod sa Mambog, mataas rin ang baha sa bahagi ng Bayanan Road kung saan nag-aalangan dumaan ang mga motorista. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Nagsampa ng reklamong child abuse ang PWD na binugbog at kinuryente sa isang bus laban sa driver, konduktor at pasahero nitong security guard. Siya rin ang PWD na nangagat umano ng konduktor sa isa pang bus sa EDSA Carousel na iniimbestigahan ng Department of Transportation. Nakatutok si Joseph Moro. Sinamahan ng Department of Transportation para maghain ng reklamo sa Makati City Fiscal's Office ang 25 anyos na person with disability na binugbog sa loob ng bus at tinaser pa. Binigyan ng abogado ng DOTR ang kanyang pamilya para makapaghain ng reklamong child abuse laban sa driver at konduktor ng bus na umunoy kasama sa mga nanakit. Under the law, there is also that word neglect. And then also, it also includes yung failure to provide immediate medical treatment. Pinabayaan nila, nakita nila na binubugbog. Nauna nang itinanggi ng driver at konduktor ang paratang. Pero ang pasaherong security guard na siya umunong gumamit ng taser o panguryente, sabit din sa asunto. Ayon sa DOTR, nakilala siya dahil nahagip siya sa video na siya rin pala ang kumukuha. Tad-tad daw ng taser mark ang biktima. May taser mark siya sa ulo, may taser mark siya sa paa, may taser mark siya sa katawan. Hinahanap din ng DOTR ang iba pang pasaherong nambugbog sa biktima. Ayon sa Transportation Department, child abuse ang inihain nilang reklamo batay na rin sa mental na kapasidad ng biktima. Yun ang recommendation ng lawyers kasi even if above I think 23 years old, or 25 years old, ang kanyang mental state is that of a 13 or 12-year-old. No? So under our laws, child abuse is the correct case to be filed. Mas mabigat ang kaso ng child abuse kasi presyon mayor, almost 6 years ang parusa dito. Pero kung physical injury lang ito,
ay hindi yan naabot kahit yan ng isang buwan. Iniimbestigahan naman ng DOTR ang ikalawang insidente nitong Biyernes kung saan nangagat umano ulit ang biktima ng isang konduktor ng bus habang sakay ulit ito sa EDSA bus carousel. The first incident is a clear incident of abuse. Kasi nakita lang natin na CCTV footage yung nangagat. Hindi natin nakita pa yung nangyari before that. Paliwanag ng kanyang pamilya, pinapayagan nilang gumala ang biktima. Pag may sinabi naman po siya na oras, andun na po siya, tapos susunduin po ng kuya niya. Minsan, pag may nasa school po yung kuya niya, nagko-commute po siya. Ang kailangan nga po natin ay mas inclusive ang ating society. Hindi po sagot ang pagkulong sa kanilang bahay kasi mas nakakasira po ito sa kanilang pangkalahatang pagkatao. Ang mga may kapansanan po ay gaya din po natin. May karapatan po sila na mag-travel. May karapatan po sila na ma-enjoy ang ating serbisyo ng ating gobyerno. Bukod sa DOTR, tinutulungan na rin ng Department of Social Welfare and Development ng DSWD ang biktima at ang kanyang pamilya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Isang dinarayong beach sa Zambales ang mayaman sa natural hydrogen gas. Ayon sa isang pag-aaral, kaya naman maaari itong magamit sa produksyon ng kuryente. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dahil sa ganda ng tanawin, madalas dayuhin ang Nagsasa Beach sa San Antonio, Zambales lalo na kapag tag-init. Pero kamakailan ay dinayo rin ito ng ilang researcher para sa native hydrogen ayon sa Department of Energy. Lumabas kasi sa pag-aaral ng mga eksperto na may mataas na natural hydrogen gas sip sa San Antonio na magagamit sa produksyon ng enerhiya. Binisita rin ng researchers ang Pangasinan. The DOE technical team conducted field assessment in the Mangatarem Hot Spring in Pangasinan and the Butulan Hot Spring in Nagsasa SIPS in Zambales. Paghahanda rin ito lalo't inaabangan ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa service contract para sa native hydrogen exploration na bahagi ng paghahanap ng mapagkukunan ng kuryente sa bansa. Sa parehong press conference ng Energy Department ay tinanong din kung meron bang kartel sa oil industry sa bansa. Bagamat aminadong halos pare-pareho ang mga oil price adjustment ayon sa Energy Department. If you look at some of the computation ng mga oil companies, pare-pareho yung adjustment because isa lang yung tinitignan natin, yung benchmark natin, the mean of Lat Singapore for the finished petroleum products and Dubai crude. I would not say that there is no cartel. Who they are, that is something to confirm. I do believe that there are still players na hindi pa playing according to the rules. There are still distortions in the reporting. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Posibleng inip na ang taong bayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at naimpluwensyahan sila ng mga tatayong senator judge. Yan po ang basa ng ilang House prosecutor kaugnay ng resulta ng survey sa sentimiento ng publiko sa impeachment. Nakatutok si Tina Panginiban Perez. 2 punto ang lumabas sa pinakahuling non-commissioned survey ng social weather stations. Una, mas marami ang 42% na hindi sang-ayon sa impeachment complaint kumpara sa 32% na sang-ayon. At pangalawa, mas marami ang 44% na naniniwalang sadyang dinidelay ng Senado ang impeachment proceedings kumpara sa 25% na hindi naniniwalang pinatatagal yan. Paniwala ng isang House impeachment prosecutor, posibleng naiinip na ang taong bayan at naiimpluwensyahan ng mga sinasabi ng ilang senator judge. I think with our interpretation of the word fourth winds, medyo na-frustrate ang ating mga kababayan that we did not proceed right away to trial. Hindi natin po pwedeng panghawakan yung survey na yan dahil napakadami pa rin talagang undecided at gustong makita kung ano talaga yung nilalaman na ebidensya. Ayon sa ilang kongresista, anuman ang resulta ng survey, kailangang idaos pa rin ang impeachment trial.
at naniniwala silang makukumbinsi nila ang mga kontra sa impeachment na magbago ng posisyon kapag nailatag na ng House Prosecution Panel ang mga ebidensya sa impeachment trial. Na kapag nandyan na yung ebidensya, nananalig kami, umaasa kami na maiiba yung pananaw ng mga nagsasabi na yan na hindi nila gusto ang impeachment. Naiimpluwensyahan din yan ng mga komento ng ilang mga senator judges na in the first place hindi dapat sila nagbibigay ng mga komento. Pero si Senador Bato de la Rosa, natatayong impeachment judge, balak pang questionin ang jurisdiksyon ng Senado. Siguro, ang pinakaunang motion ko is to determine whether or not the Senate of the 20th Congress is willing to be bound by the actions of the previous Senate. Yun lang ang tanungin ko para masettle natin yung issue on jurisdiction. Sabi tuloy ng ilang kongresista. If they're so confident about the survey, then why are they still pushing for dismissal of the impeachment case? Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Short but sweet ang naging Japan trip ni nakapuso couple Ruru Madrid at Bianca Ovalle. Sinulit yan dahil bihira raw silang mag-out of town due to their own projects. At katunayan yan, may work na muli si Ruru after Lolong Season 2. May chika si Athene Imperial. Nagpunta sa Japan si Ruru Madrid to have a break from his work and projects. Gusto raw niyang i-enjoy ang fruits of his hard work after ng success ng GMA Prime series niyang Lolong, Pangil ng Maynila. Ginrab na rin daw itong opportunity ni Ruru para makapag-quality time with girlfriend na si Bianca Ovalle na nooy nasa Japan din for work. Bitin kasi parang sumunod lang ako kay Bianca doon, para nag-extend siya for 3 days. So 3 days na ako nasa Japan. Sobrang nag-enjoy pa rin kahit papano because it's my first time din na maikot ang Osaka. So nakapag-Dotonbori kami, kumain ako ng mga ilang beses sa ramen. Siguro yun naman din talaga pag nasa Japan ka food trip, di mo talaga isipin yung diet. Pagbalik naman sa Pilipinas, back to work agad si Ruru. Thankful ang Sparkle actor sa tiwala ng long-time brand collabs niya. So it's been 10 years at parang every year lagi nadadagdagan yung pagmamahal at tiwala nila sa akin. Ito naman din talaga yung gusto kong dalhin, like kahit saan ako mapunta. To represent our country, mahalin yung sariling atin, love local. Athene Imperial, updated sa Showbiz Happenings.